Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan. Kabayan Pisces. This reading is for you. Tao na nakakonect sa'yo. Tingnan natin. Vice versa tayo ha. Hindi ko na-explain siguro. Kasi alam niyo na rin naman. Ginagawa naman natin to always. Siyempre, yun pa rin naman. Feeling siya sa'yo. Intention, action, behavior. Yung nararamdaman mo. Ano yung hidden secret o hindi mo alam sa connection ito. At advice. Kung gusto mo magpa-personal reading, andyan po sa description below, punta kayo sa pinaka-YouTube ko. Andyan po yung link na aking FB. I-message nyo ako sa messenger para sa, bulo na naman ako, para sa detalye. O nasa screen ng video ilalagay ko para hindi rin kayo ma-scam. Ingat. Tao na connect kay Pisces, double, triple, single, kung ano man yan. Ano nararamdaman mo kay Pisces? Vice versa, energy reading. Wala, lovers talaga. Nararamdaman mo kay Pisces. Sa mga nagkahiwalay dyan, nararamdaman niya sa'yo, mabait, ano ka daw, actually, loving person, ganyan. Nararamdaman niya sa'yo, Pisces, yun nga, na-feel daw niya yung pagpapahalaga mo, yung pag-aalala mo, and then also, yun nga, maalalahanin ka. Then, naramdaman niya sa'yo, they also, sa nagkahiwalay kasi handun yung feel pain, no? Vice versa tayo, handun yung point na manipulate siya sa situation or naniwala siya sa'yo or vice versa. Tapos may something pala. Yun ang sabi niya dito. Yun yan, because of the third party sa iba or nandun talaga yung point na hindi naman niya pero it's more on disappointment tsaka pain yung nakita ko sa kanya kasi. Pero hindi naman niya sinasabi na hindi mo siya pinahalaga. Naramdaman din naman niya yung pagpapahalaga at sincerity mo sa nakita ko dito sa kanya. Vice versa sa mga in a third party relationship, syempre kitang-kita, 'di ba? Oh, hando yung betrayal talaga. Hando yung babaero lalakero talaga. Kumbaga, syempre, mina-manifest pa rin ng isa sa inyo na sana is maayos yung lahat. Kumbaga, isa sa kasi sa inyo is, alam mo po na kinikimkim na lang niya at dinadamdam na lang, kinikimkim o dinidibdib pala, kahit na nasasaktan siya, alam mo yung point na yun, nandun sa point. Well, choice nyo to ha, kung gusto mo umalis or hindi. Ha? Pero kung kaya mo, pwede magstay ka, ganun lang yun. Diba? Sa mga single, siguro naman may nakakausap na kayo, no? Yan. Mararamdaman mo naman yung pagpapahalaga niya eh. Pero, ano ka pa rin, maging aware ka pa rin. Kasi, dito sa connection na to, something hiding. As in, hindi ko alam kung ikaw to or siya, pero there's something hiding. Sa mga walang third party relation, nararamdaman niya sa'yo, syempre handun yung commitment, yung partnership, handun yung concern, sincerity, emotionally matured, kumbaga. Kumbaga, alam mo yung kahit na, halimbawa, bata ka, o kaya bata ka man o matanda ka, ano yung emotionally matured na mag-isip, nando sa point na yon. Tsaka, magaling ka daw makipag-usap, and very creative thinking, nando sa point na yon. They feel talaga niya yung pagpapahalaga. May mga time lang na parang may hindi siya gusto. May mga dumarating na gano'n, parang may hindi siya gusto. Ganun. Sa mga walang third party situation. Tingnan natin ang intention niya sa iyo. Ano intention mo kay Pisces? Intention mo kay Pisces, vice versa, energy reading. Okay. Sa mga nagkahiwalay, intention niya sa'yo, wala. Intention niya kasi dito is ando na siya sa point na meron na mga pagpaplanong nagaganap sa buhay niya. Pero hindi, maaaring magkakaroon pa kayo ng connection nito, no? May darating na magkakaroon kayo ng connection itong muli.
As in. Pero nandiyan sa point na pagtawid or pagle-let go when it comes to disconnection. Pero ang nakita ko dito, may connection. Muling magkakaroon ng connection. Hindi ko alam kung magiging okay ba kayo or magte-text-text kayo or mga gano'n, may mga gano'ng sitwasyon. Or magkakasalubong ba kayo if ever na magkalapit lang kayo, mga gano'n. Yun. And then sa mga single, ang mapapayo ko lang sa'yo dito, siguro alamin mo muna ang lahat, lahat. Yun lang. Kung dito rin, ganun, di ba? Sa mga in a third party relationship, intention niya sa'yo, dito sa sitwasyon kasi, alam mo yung point, sana hindi. Sana hindi kanya ikat sa buhay niya. Kasi may sinasabi, vice versa, may sinasabi kasi siyang immature. Hindi ko alam sino, ikaw, siya, parang may sinasabi siyang immature, tapos, alam mo yung point na intention niya is, hoping talaga hindi kayo magkahiwalay in this connection, pero may pag-iisip of thinking kung magkakaliwa na ba siya o kakanan siya. Isa sa inyo nag-iisip na ng ganun. Yun. Either nagkakaroon na siya ng papaplano or talaga may kinakausap na, kasi nga third party, may kinakausap na talaga. Ganun. Ano mo na lang. Magpalakasan mo na yung loob mo, vice versa. Sa mga walang third party relation, intention niya sa'yo kasi is to give you a love and support. Ano, nandun sa point na yun. Kung pwede niya lang ibigay sa'yo ang langit at lupa, ibibigay niya. Nandun sa point na yun. Pero tingnan pa rin natin action niya and behavior. Yun. Kumbaga nandun sa point na andun yung very supportive situation. Intention niya kasi is, may mga sinasabi siyang gusto niyang itama pagdating sa'yo or may mga bagay siya na gustong sabihin pagdating sa'yo or maybe they always give you an advice. Nandun sa point na yun. Pero andun yung love and caring pagdating dito sa situation. Yan. May mga plano ako nakikita na situation eh. May mga, hindi ko lang maintindihan ikaw or siya, parang meron siyang inaayos. Meron siyang inaayos na something na parang difficulty situation eh. Or hardship. May ganun. Ako nakikita. Tingnan natin ang action or behavior niya sa'yo. Parang hindi pantay yung card ko. Pasensya na kayo kasi diba sa ate, bungal. Bungol. Ako sabihin nyo, wala akong ipin. Hindi, meron ipin naman ako. Bungol ba? Bungol. Kung ano man yan. Ako din, minsan nalilito na. Okay, sa mga nagkahiwalay dyan, intention niya sa'yo is gusto pa rin niya naman makapag-usap sa iyo. Gusto ka pa rin niyang makausap or na doon sa point na if ever na magkakaroon kayo ng pag-uusap, hindi siya magbabago eh. As in, hindi. Para kasi dito, kung titingnan ko to kung titingnan ko tong dalawang to, para kasi sa kanya, siya yung nakakaalam ng tama. Ikaw yung immature, parang nandun sa point. Vice versa, energy reading, yun. Sa mga nagkahiwalay, kumbaga, handun pa rin yung pagsisinungaling. Magiging very defensive pa rin itong tao na to, kumbaga, nandun sa point na yun. Choice mo na yan. Okay, sa mga single, syempre kung may nakakausap na kayo or wala man or pwedeng itong tao na to or may parating, mag-ingat ka talaga sa kanya. Kasi itong tao na to hindi to totoo. As in hindi, may attitude to or either is kukuhanin ka niya sa kanya mga salita na hindi totoo. Ganyan. Well, choice mo yun. Basta mag-trust ka sa intuition mo. Yun lang. Pero nasa sa'yo na. Baka, kasi itong energy na to, yun yung sinasabi ko Okay, sa may third party relationship. Sa may third party relationship, naghahanap ka pa ba na ebidensya? Di ba hindi na kayo nagkakasundo?
Intention niya sa'yo, wala. Kasi ano eh, medyo may pagkabastos na rin yung minsan nagsasalita, minsan hindi nagiging good na, bastos na, hindi na rin siguro kayo nagkakaintindihan. Wala. Kung sasabihin mo na itong taon na to is, ano, gusto niyang maayos itong si connection, hindi ko nakikita. Kasi, wala eh, medyo may pagkabastos ito siya ka, ano, wala siyang idea to fix. Hindi niya kaya, alam mo yung hindi niya kayang kontrolin sometimes or balansehin yung mga bagay o sitwasyon o pwedeng yung mga sinasabi niya, ganyan. Ganun. Kung wala naman kayong third party relationship, is action niya sa'yo dito sa sitwasyon is, alam mo yung point na merong lang, meron siyang gustong sabihin sa'yo, pero either itong taon na to, is wala siya ng lakas ng loob o hindi ka lang niya madiretso or pwede rin kasi na baka hindi ka open or baka hindi mo magustuhan, pwedeng nahadun sa point na yun. Meron ba gusto ka daw niyang kausapin or gusto niyang parang kausapin or parang makipagkasundo or something na ganun. Parang ang nakikita ko kasi sa kanya, parang meron pa siyang iniisip. Meron siyang iniisip na sitwasyon na hindi niya pa magawa or masabi sa'yo. Yun na nakikita ko sa kanya ha. Mm-mm. Yun. Tanungin mo na. Tanungin mo, ano ba yun? Ano ba kailangan mo? Tanungin mo na. Kailangan mo ba ng pera? Mga ganyan sitwasyon. Iba dito, malihim to. As in, malihim. Kasi ano siya eh, defensive. As in. Vice versa. Okay, tingnan natin nararamdaman mo pa isisip sa taon na to. Vice versa, energy reading. Sa mga nagkahiwalay dyan. Okay, sa mga nagkahiwalay dyan, ang nakikita ko dito, when it comes to feelings, siya yung tao na sinasabi mo na napaka-very independent. Vice versa ha. Napaka-very independent, syempre, sa mga nagkahiwalay, nakaramdam ka talaga ng lungkot pagdating sa kanya. Nakaramdam ka ng lungkot, nakaramdam ka ng siguro may sometimes may pagka-impatient ito or may mga time na nagiging close-minded ang isa, pwedeng na doon sa point na yon. Sobrang nagkaroon ng mga disappointed when it comes in this connection, na-disappoint ka siguro, tsaka napaka-very independent sabi mo. Yun, itong tao na to. Alam mo yung point na ano, na hindi ko alam mo eh, but still nag-fade yung excitement, no? Kasi nga, sa nagkahiwalay rin siguro, o kaya talagang naramdaman mo in that time na unti-unting nawawala na yung excitement when it comes to this connection. Saka siguro, inasabi mo rin na parang wala naman siyang plano sa akin. Pwede na doon sa point na yun. Kung kayo naman is bago, kung kayo is bago, ang mapapayo ko sa'yo, mag-focus ka sa sarili mo. Mararamdaman mo itong tao na ito na magkakaroon ng pagbabago sa kanya or mararamdaman mo yung tao na ito na medyo ano hindi siya ganun ka-open or mararamdaman mo na basta wala naman siyang plano sa iyo. Either wala siyang plano or wala lang talaga siyang there's a bad intention kasi ako nakikita dito eh. Sana hindi ikaw ito, no? Pero but still don't trust. Don't trust. Pinigilan na agad. Piso na ngayong kasi yan. Basta don't trust. Hindi, itong energy na to Itong energy na to. Kung sino ka man energy, huwag kang maniwala sa kanya. Kasi this person is my bad intention. Okay. In a third party relationship, bahala na kayo. Decision nyo yan, no? Kasi dito, wala na rin naman eh. Diba? Minsan, nararamdaman mo na rin naman yung pag-iwas nito or pag-iwas niya. Tsaka nararamdaman mo sa kanya, wala na rin na hindi naman talaga na siya interesado to growth or to fix this connection, di ba? Alam mo na rin naman yun. Ikaw na lang siguro yung naiiwan, ano pang gagawin mo? Pero mag-focus ka lang sa sarili mo.
Yung iba naman sa inyo, you are single, happy, and contented. Okay, sa mga in relationship, nararamdaman mo sa kanya, nararamdaman sa kanya is, yun lang, yung mga situation na tinatry naman niya yung best niya, pagka may mga bagay na hindi niya na-actionan or nakikita mo naman o nararamdaman mo naman yung, yung best niya, no, they always trying, no, they always trying a situation, yun nga lang, yun nga, very independent, kumbaga, ni-enjoy naman niya andun yung enjoyment when it comes sa mga effort na ginagawa niya sa'yo o ginagawa mo sa kanya, yun ang sinasabi dito. Yun nga lang, alam mo yung point na kung ano yung ngayon, yun. Kung sasabihin mo, kung dito ha, hindi ko alam kung ikaw or siya, wala kasi siyang wala siyang thinking about future sa ngayon, itong energy na to. Wala. As in, wala. Siguro yun yung iniisip mo sa kanya. Parang wala naman tong plano sa akin. Ano ba, kung single kayo, di ba, o magjowa, mukhang hindi naman ako pakakasalan nito. Yun, magbabago naman yan eh. Ang energy naman nababago. It's depend on your action, or depend ng action niya, or depend din sa pag-uusap. Mababago yan. Well, prangkahin mo, di ba? Alam mo, mag-waste ka ng time sa kanya. Pero sinasabi mo, siya yung ideal person mo. Siya yung ideal person mo, giving. Yun nga lang, may mga time lang talaga na siguro may mga tampo-tampo kayo o kaya is nag-iisip, isa sa inyo talaga nag-iisip ng kabiguan, pwede na doon sa point na yun. Or pwede rin kasi nag-iisip sa iba sa inyo, baka itong tao na to napakatamad naman. Or maybe may mga time ka maaaring sinasabi ka sa niya tapos hindi naman niya ginagawa, di ba? Pero pag siya yung may sinabi sa'yo, gagawin mo. Pwedeng sa iba ganun, vice versa. Tingnan natin ang hidden or ang hindi mo alam sa connection ito. Ikaw ito or siya ha? Energy reading. Energy reading. Okay, when it come dito sa energy na nakuha ko, we have the 9-9, no? Itong tao na to, ano siya malungkutin. May mga nararamdaman siya, hindi ko alam kung may sakit ba siya or may mga pinagdadaanan ba siyang problema, ganyan. They feel pain. Parang nandun din sa point na maaring, alam mo yung point na kahit may nararamdaman siyang lungkot, sinasarili niya. Andun sa point na sinasarili nila yan. They feel stuck. Itong tao na they feel stuck. Pwedeng may mga nagaganap o nangyari sa kanya. Minsan okay, minsan hindi. On and off yung situation or action. May nararamdaman sa mga dissatisfaction, ganyan. O kaya naman is nala-loss of thought itong tao na to. May mga situation na gusto niya fokusan pero hindi niya mafokusan. Sa iba siya nafo-focus. Yan. Pero kung sabihin mo, itong tao na to, mabait naman to eh. Mabait, mapalaisip. Tapos, very understanding. Kumbaga, kahit mahirap, kinakaya niya. As in, kinakaya niya. Ito yung tao na yun. Yun nga lang, may mga konting lungkot lang talaga na situation sa kanya. Kumbaga, hindi ko alam bakit siya nalulungkot eh, pero may lungkot, may konting stress. I don't know if there's a dreams na hindi niya pa nakakamit, maybe na doon sa point na yun, or may mga inaasahan pa siya o inaasam na hindi pa naibibigay ni universe, o hindi pa maganap-ganap o mangyari. Nandun siya sa point na yun eh, itong tao na to. Tingnan natin ang advice ni universe. Sa iba sa inyo, syempre, mag-plus kayo sa intuition yung pagdating dito, no? Pero matyaga tong tao na to. Matyaga. As in, matyaga. Advice. Porsigido, kumbaga. Advice. Okay, when it comes sa advice pagdating sa'yo, Pisces, sa lahat ng aspeto ng buhay mo, is huwag ka daw bumalik sa nakaraan or huwag kang mag-overthink or huwag kang mahatak ng nakaraan. Siyempre, parang something need to let go or you need to getting away with something. Parang may sinasabi siyang ganun. And you need to start
rest ang sinasabi. Mag-focus ka daw sa sarili mo, alagaan mo at mahalin mo yung sarili mo. You need to be strong ang sinasabi dito. Kung may mga tao talaga na hindi sila ganun ka-focus sa'yo or hindi sila ganun kabait sa'yo, iwas ka na lang din sa kanila. And you need to be open up. Alam, may 3 of swords ka, oh. Nag-double pa siya. Alam mo, may mangyayari sa'yo. May mangyayari sa'yo, Pisces. Nangyari na to dati. Tapos, yung iba sa inyo, mag-ingat kayo when it comes to a travel, vehicles. Hindi ko alam kung ano yun eh. Mag-ingat kayo. Or someone who's connected sa'yo, mag-ingat kayo. Warning lang naman yan. Kumbaga may mga unexpected kasi na pwedeng maganap. Okay, when it comes to advice, yun nga, ang sinasabi dito is you need to getting away with something, start fresh, magpakatatag ka. Tandaan mo, you are a born leader. Ang sinasabi dito, kung may mga bagay talaga na ilet ko muna. Mag-trust ka daw sa intuition mo and more patient pa. Patient pa more. Yan. Siyempre, andun yung point kung may mga bagay na kailangan ng forgiveness, i-heal, i-recover, or mga bagay na kailangan na talagang ma-accept, i-accept, no? Kumbaga, you need to go getting over the worst. O mga difficulties and hardship ng buhay mo, kailangan mo lakpasan mo na yun, huwag ka magstay nandun sa point na you release the pain. And syempre, mag-share ka ng problem mo kung hindi mo na kaya sa mga tao na pwedeng trusted na hindi madaldal o hindi ka ibibenta na doon sa point na yun. Syempre, huwag ka magpa-manipulate. Iwasan mo yung mga taong dishonest or being you dishonest, mga tao na hindi makatotohanan o hindi totoo, sa mga tao na hindi marunong tumupad sa mga sinasabi nila, ganyan. Mga taong bitter o being you a bitter, mapanghinaan loob, iwasan mo yon. And then mga maabuso ka o mang-abuso, yan, iwas ka, no? Ingat na lang din. Arigato namaste, God bless.